Unang Samuel, Kapitulo 4. Nalupig ang Israel. Dumating ang araw na nakipagdigmaan ng mga Israelita laban sa mga Filisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sumalakay ang mga Filisteo at pagkalipas ng isang matinding labanan ay natalo nila ang mga Israelita. Sila'y nakapatay ng halos 4,000 kawal ng Israel. Nang makabalik na ang mga nakaligtas sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatandang namumuno sa Israel. Bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Filisteo ngayon? Ang mabuti pa'y kunin natin sa Shilo ang kaba ng tipan upang samahan tayo ni Yahweh. Siguro kung nasa atin iyon ay ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa Shilo ang kaba ng tipan na kung saan si Yahweh ay nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Sumama sa kanila ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Phinehas. Napasigaw sa tuwa ang mga Israelita nang dalhin sa kanilang kampo ang kaba ng tipan ni Yahweh. Halos nayanig ang lupa sa lakas ng kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, bakit kaya napakaingay ng kampo ng mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaba ng tipan ni Yahweh, natakot sila. Sinabi nila, may dumating na mga Diyos sa kampo ng mga Israelita, nanganganib tayo ngayon. Ngayon lamang nangyari ito sa atin. Kawawa tayo. Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga makapangyarihan nilang Diyos? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo matalo at maalipin ng mga Hebreo tulad ng pangaalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Lumaban nga ang mga Filisteo at ang mga Israelita ay natalo na naman. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas pauwi ang mga natira. Nakuha ng mga Filisteo ang kaban ng Diyos at kanilang pinatay ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Phinehas. Ang pagkamatay ni Eli. Nang araw ring iyon, isang Benjaminita ang patakbong dumating sa Shilo mula sa labanan. Bilang tanda ng kalungkutan, pinunit niya ang kanyang damit at nilagyan niya ng lupa ang kanyang ulo. Si Eli ay nakaupo roon sa kanyang upuan sa tabing daan, nakatanaw sa malayo at naghihintay ng balita. Nag-aalala siya dahil sa kaba ng Diyos at nang ibalita ng Benjaminita ang nangyari, nag-iyakan ang lahat ng tagalunsod ng Shilo. Narinig ito ni Eli at itinanong niya, bakit nag-iiyakan ang mga tao? Lumapit kay Eli ang Benjaminita at ibinalita ang nangyari. Noon ay 78 taon na si Eli at hindi na siya nakakakita. Sinabi ng Benjaminita kay Eli, ako po'y galing sa labanan. Mabuti na lang po at nakatakos ako. Kumusta naman ang labanan, anak? Tanong ni Eli. Sumagot ang lalaki, natalo po ang mga Israelita at napakarami pong namatay, kabilang ang inyong mga anak na sina Hofni at Phinehas, at ang kaban po ng Diyos ay kanilang naagaw. Nang marinig ni Eli ang tungkol sa kaba ng Diyos, siya'y nabuwal sa may pintuan. Nabali ang kanyang leeg sapagkat siya'y mabigat at matanda na. Namatay si Eli pagkatapos ng 40 taong pamamahala sa Israel. Namatay ang asawa ni Phinehas. Kabuwanan noon ang asawa ni Phinehas nang malaman niyang kinuha ang kaba ng Diyos. Namatay ang kanyang biyanan at napatay ang kanyang asawa. Biglang sumakit ang kanyang tiyan at napaanak ng di oras. Malubha ang kanyang kalagayan. Sinabi ng mga hilot sa kanya,
Takasan mo ang iyong loob, lalaki ang anak mo, ngunit hindi siya umimik. Ang bata ay pinangalanan niyang Ikabod, na ang kahulugay umalis na ang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel. Ang tinutukoy niya ay ang pagkakuha sa kabahan ng Diyos, at iniisip niya ang pagkamatay ng kanyang biyanan at ng kanyang asawa. Inulit niya ang kaluwalhatian ng Diyos ay wala na sa Israel, sapagkat ang kabahan ng Diyos ay nakuha ng mga Filisteo.